people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mamasam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa walang sawang suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, bagong host daw sa MGI All-Stars na si Danilo Carrera. Ano ang masasabi ko? Well, bongga kasi ang MGI All-Stars ay talagang ginasusan nila ng bonggang-bongga mula sa production, host, at syempre ito nga si Danilo ay from Latin country, o di ba? So, napaka-bongga ng MGI All-Stars, no? Kasi hindi Thai host ang kukunin nila, kundi talagang Latino. So, ito na nga ang sinasabi ng lahat. Mukhang Latina daw ang mananalo dito sa Miss Grand All-Stars. Kasi nga daw, puro Latino daw ang mga nandirito. So, mula daw sa hurado, hanggang daw sa host, tapos yung mga candidates na talaga daw magaganda at pasabog, ay puro daw mga Latina. Oh, so, yun. Ewan ko, hindi ko alam. Depende. Basta, ang alam ko ay bagong pageant pa lang kasi to. So, hindi pa natin alam kung ano ba ang meron sa pageant na to, ano ba ang gagawin. Siyempre, kukuha sila ng host from Latin country para, alam mo yon, maiba naman sa eksena ng MGI, yung Miss Grand International. And then, let's see kung ano ang mangyayari at kung ano ang pasabog, kung ano ang meron, di ba? Basta ang alam ko, napakabongga kasi napakagwapo ng host nilang si Danilo. And looking forward ako na makita siya in person, no, di ba? So, yun yung bongga doon. And let's see kung eto nga ba ay magaling at gwapong-gwapo. So, good luck sa mga magiging kandidata dito sa MGI All-Stars. And then, tignan natin kung meron pa silang international guest na makikita natin sa kanilang entablado. So, I'm so excited, di ba? And then, of course, para naman sa sumunod na chika, eto nga, Miss World, nakalak at kinumpirma daw ng Prime Minister ang tadsay niya. Ang tadsay niya ay mag-host ng Miss World sa loob ng 3 taon na magkakasunod mula sa 2027. Anong chika mo dito, Mama Sam? Alam naman natin ang Miss World ay talagang okay sa kanila ginagawa sa Africa ang kanilang pageant. Pero ang bongga mula 2027, 28, 29, oh, di ba? So, talagang masasabi ko, in fairness sa Tensei niya, ha, willing silang gastusan ang Miss World. But kasi syempre mapapackage din kasi ng Miss World ang bansa nila ng bonggang-bongga. Kaya parang feeling ko, good for them. So, yan. And then, hindi naman na to bago sa atin kasi dati, ganyan din, di ba, sa South Africa, ilang taon na pag magkakasunod sa South Africa, ginaganap ang Miss World. At bongga to kasi syempre yung magiging kandidata natin ay pupunta din dyan. At ayun, so sana safety lang, di ba, para sa mga candidates na lalahok sa kanilang pageant sa susunod na taon. Yung safety yung importante. But for now, sa Vietnam magaganap ang Miss World 2026. Itong tansay niya ay
sa susunod pang taon. So, yan. So, let's see. Baka marami pang magbago. Kasi alam naman natin, yes, ngayon pinag-uusapan, bukas hindi na. Pero eto, speaking of MGI, so eto na nga, goodbye na ang Miss Grand Philippines sa Miss Grand International kasi si Arnold nga daw ay hindi na daw ang national director neto at usap-usapan nga sa social media na si Jojo Bragais na. Anong chika mo dito, Mama Sam? Okay, so since na nagsalita na rin naman sila, may konfirmasyon na ayan, ganyan, na ang MGI ay hindi na under ni Mr. Arnold. Alam ko na siya nung nakaraang Sunday pa. Ko na siya. Kaya lang kasi, ayoko lang kasi pangunahan sila sa chika. Hindi naman porket chinika nila sa akin, ay chichika ko na sa inyo. So, hinintay ko lang yung announcement para machika ko sa inyo. Siyempre, ang reaction ko, siyempre nagulat ako. Parang, bakit? Ano nangyari? Siyempre nalungkot ako sa kabilang banda kasi nakita naman natin na ang Miss Grand ay nakakuha tayo ng 2 corona under Arnold. Back to back pa. 'Di ba? Tapos parang hindi mo aasahan na ganito ba? Parang biglang ganito, magdidesisyon sila na aalisin. Pero sa kabilang banda kasi, katulad din ng sinabi ko din sa kanila, ang explanation ko dyan ay baka kasi hindi niya kasi talaga napaunlad yung Miss Grand Philippines. Ayun yung ibig ko sabihin na parang konti lang yung sumasali at talaga naman taon-taon, di ba? Parang nahihirapan tayo manghingkayat kung sino ba ang sasali sa Miss Grand. Kahit nanalo na tayo ng Miss Grand title, di ba? So, parang paurong-sulong yung kanilang pageant. Ito ay hindi din kasi maintindihan ni Mr. Nawat kasi parang ang gusto ni Mr. Nawat, maaga pa lang magpa-pageant na siya. Pero siya, nagpapa-pageant kasi siya, bandang malapit na ang mag-Miss Grand. And then, ayun siguro yung mga bagay-bagay na hindi nila talaga napagkakaintindihan. Kasi kung iisipin mo naman, magaling naman si Mr. Arnold in terms of paano kumuha ng Reyna. Pero sabi ko nga, sana mas maganda kasi talaga magpa-pageant siya. Pagkatapos, alam mo yung makadiscover tayo ng winner na sino ba ang magiging winner. Ganon. But aminin din natin, medyo mahina din kasi talaga ang hatak ng Miss Grand para sa hingkayat ng mga girls na magsisali. Lalo na siguro dahil galing sa istorya noon na nahihirapan tayo manalo dyan sa international stage, tapos nagkakaroon ng problema yung may-ari, di ba? Parang ganun kasi nagsimula yan eh. Tapos hanggang sa parang ayan na, nagkaroon na nga ng magandang samahan uli ang Pilipinas at ang Miss Grand dahil nga nag-back to back na nga tayo. Tapos ayun, medyo talagang hirap talaga mag-solo pa ang Miss Grand Philippines. And then ako, para sa akin, ang tingin ko ay siguro, ayun nga daw balita kasi kay Jojo. Pero ito hindi ko pa nako-confirm, naririnig ko lang na sinabi lang din nila sa akin baka si Jojo ang hawak or iba. Pero kung ako tatanungin ninyo, mas gusto kong mailagay muna ang Miss Grand sa Miss Universe Philippines. Kasi 'di ba open naman kasi ang Miss Grand tapos na mag-together sila ng universe, 'di ba? So wala naman silang problema doon. So parang ang title ng Miss Universe tapos to Grand Duo also. So, yan. So, parang feeling ko, together, I think okay na okay yon. Kasi, yung quality kasi ng mga girls na sumasali sa Miss Universe Philippines, tapos may mapipili sila kung sino yung ipapadala sa Miss Grand, I think it's good. Tapos, maganda din yung market kasi ng Miss Universe Philippines. So, parang feeling ko, doon na lang dapat nila kunin yung winner kung sino yung isa doon sa mga girls. Kumbaga parang hindi lang siya universe, kumbaga parang grand and universe. So yan, di ba? So parang together. Kasi naiisip ko, kung ganun yung gagawin nila, hindi na kailangan pang mahirapan ng Miss Grand na magtayo ng sarili niyang name. Pero baka kasi ang gusto kasi ni Mr. Nawat talaga, magkaroon ng sariling Miss Grand Philippines. So, medyo talagang mahirapan magsimula kahit pa si Jojo. Parang tingnan natin kung siya yung hawak ng national
magiging national director ng Pilipinas, and then tingnan natin kung ano ang magiging plano ni Jojo, paano ba to pauunlarin, but challenge to kay Honey. So yan, challenge to sa kanya para let's see kung ano yung mangyayari. But mahirap, kasi ang hirap kasi hingkayatin talaga yung mga girls na mag-join sa kanyang pageant. But tingnan natin kay Jojo, kung si Jojo ang hahawak, ano ang plano ni Jojo, paano niya pauunlarin to, kasi ang binibining Pilipinas, kasi di ba parang okay na nandoon ang Miss Grand, tapos nawala. Tapos ngayon, parang hindi ko alam kung magsosolo sila. Kung magsosolo sila, parang feeling ko, ganun pa din yung mangyayari. But, syempre, ibang management na. So, hintayin na muna natin, di ba? So, medyo nakakaloka. But, ayun, confirm nga yan na hindi na yan kay Mr. Arnold at nagsalita na rin naman siya kanina. And then, magtatayo daw si Mr. Arnold ng bagong pageant. So, kung ano man yung bagong pageant, hindi ko alam kung ano to. But, for sure naman, maganda naman ang samahan ni Mr. Nawat at saka ni Mr. Arnold. Feeling ko they are good relationship talaga. So, yan. Kaya lang, ayun lang. Kasi si Mr. Nawat kasi syempre, meron siyang goal na paano ba pauunlarin pa ang Miss Grand International sa Pilipinas. So, yun. So, let's see in the future kung ano ang plano niya dyan. But, laban, di ba? So, medyo nakakaloka, but sige lang, tiwala lang tayo. And then, ayun, so para sa sumunod na chika, eto nga, Indonesian beauty queen, pinagsama-sama at sabi nga nung karamihan ay sila na daw ba ang bagong powerhouse? Taray. So ito nga sa isang photos na inilabas nila kahapon, pasabog, may mga photos ang mga title holder from Miss Grand at nandiyan din ang Miss International, Miss Supranational at Miss Cosmo. So, ito ang mga nakuha ng Indonesia sa international stage. So, happy naman ako sa kanila. So, job well done. You did it, di ba? So, yun. Ako naman, para sa akin, hindi ko pa sila matawag na powerhouse kasi 4 pa lang naman yung mga beauty queens nila. Wala sa iba't ibang klase ng pageant. Pero, nire-recognize ko sila na parang wow, at least 'di ba may beauty queen na sila at proud sila diyan. Huwag na natin ipagdamot sa kanila 'yan. Kumbaga parang job well done, Indonesia. So yun, so nakakaloka kasi talagang antaray, parang nagawa na rin ng Pilipinas yan, di ba? May mga ganyan tayong photoshoot from Miss Earth, from Miss Universe, di ba? Saka from Miss International and Supranational, nagawa na ng Pilipinas yan. Huwag niyong kainggitan. Nauna na natin ginawa yan. Kumbaga, hayaan na natin silang namnamin nila yung momentum yan. Imagine ninyo, tagal-tagal na nila lumalaban, 4 pa lang yung corona nila. And I wish na sana madagdagan, di ba? So, yon. Pero kung tatawagin nyo sila na sila na ang bagong powerhouse, aba, mag-isip-isip kayo. Mga ambisyosa, so hindi, walang ganon mga Mars, hindi kayo makukonsider pang powerhouse. But, proud sa inyo, at least may mga reyna kayo mula sa iba't ibang klase ng pageant. Ang taray, ayun lang yung masasabi ko. So, yeah, so, ang bongga, ganon. Pero in fairness, no, tinuturi na daw nilang bagong Miss Universe ngayon ay ang Miss Cosmo. Kaya para daw, complete na daw sila kasi meron na daw silang parang universe, meron na daw silang parang international, meron na rin daw silang parang supranational, at syempre, grand international. And di, okay, fine, no, di ba? So, anong gagawin ko? Miss World, meron kayo. Universe, meron kayo. Di ba? So, at Earth, meron kayo. So, yun. So, abangan natin in the future. Baka sakaling madagdagan pa yung mga reyna nila. And, congratulations ngayon pa lang. So, happy naman ako for them. At hindi mahirap hindi madali ma-achieve yung mga ganyan. Tingnan mo nga, tagal-tagal na nila lumalaban, 4 pa lang yung nakuha nila. So, kumbaga parang nandoon na talagang proud talaga sila. At naiintindihan ko kung bakit sila proud. Ganon! Kayo ba naiintindihan ninyo? Kung hindi, kasi proud sila kasi finally, may reyna na sila. Ganon. Nakakaloka. So, good luck. And let's see in the future. And then, para naman sa sumunod natin, chika. Ito nga, the Miss Philippines. Ready na daw ang sash para sa mga magiging bagong reyna ng Miss Supranational, Miss Cosmo, Miss Charm, at Miss Eco International.
Anong machichika mo dito, Mama Sam? Well, ang machichika ko dyan ay good luck. Di ba? So, yun. Good luck sa kanila. And then, kung sino man yung susuotan ng sash, di ba, na mula sa iba't ibang klase ng pageant. Ako naman, ay excited sa darating na linggo. Sa linggo na pala yun. Oh my gosh, ang dami ko talagang gagawin. Busy na kasi ang Mama Sam ninyo. Pero, ayun, excited ako dahil may mga bago ng reyna mula sa iba't ibang klase ng pageant. At ayun, so congratulations kung sino man yung masusuotan yan. So umaasa ako na kung sino man yung mabibigyan ng sash na yan ay makakapenetrate ng bonggang-bongga sa international stage. Siyempre, looking forward ako kung sino ilalaban natin sa Miss Charm. Sa totoo lang, looking forward din ako kung sino yung ilalaban natin sa Miss Cosmo this year. Ayan, dalawang pageant lang. Kasi sa supranational may lalaban naman ngayon si Katrina Ligado. Tapos yung kung sino man susuotan nila dyan, sa next year pa. So sana nga itong mga to dapat mabago na Yung alam mo yun, dapat updated yung ngayon. Yung lalaban talaga sila sa ganito, sa ganyan na buwan. Hindi yung parang hihintay nila isang taon mahigit. Sabi ko nga, pwede namang wag nang magsash para sa supranational at saka sa Miss Eco kasi meron naman tayong kandidata ngayon. Dapat dalawa lang, di ba? Pero, syempre, ayan, katulad nun sa Charm, di ba na pending yung mga kandidata natin dyan. Pagkatapos ngayon, ayan na, nag-flow na parang, eto na talaga, kung sino yung susuotan dyan, lalaban na siya ng December. Ang alam ko sa December ang Miss Charm. So, so dapat maagapan din nila yung supranational. Dapat hindi na muna sila magbigay ng sash para, alam mo yun, bongga, yung lalaban talaga sila ngayong taon na to. Hindi yung para hinintay at inugat ng mahigit isang taon at kalahati, di ba? So, yun. So, but congratulations kung sino man masusuotan yan. I'm so excited, di ba? At para naman sa sumunod na chika, eto nga, sabing ganon, ang ating pambato ng Miss Universe ngayon ay combination daw ni Oksana, Catriona at Paulina. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko ay hindi imposible na manalo tayo ng Miss Universe this year kasi kung combination siya ni Oksana, dating Miss Universe, Catriona, dati ding Miss Universe, at Paulina, dati ding Miss Universe na magsasanib puwersa sa katawan ni Bea Milan Windorski, ay bongga yan, di ba? So, napaka-bongga, napaka-winner, kasi syempre, di ba, parang hello, di ba? So, mga Miss Universe yan, hindi yan yung mga second runner-up or at least, di ba, yung mga para siyang si ganito, oh my gosh, katawan ni Paulina, di ba? Ganda ni Oksana, oh my God, at galing ni Catriona Gray. So, ang ending ay winner, di ba? So, syempre, looking forward ako sa magiging transformation, syempre, ng ating pambato na si Bea Milan Windorski. Ngayon pa lang talagang nararamdaman ko, oh my gosh, ang lakas ng laban natin sa international stage at parang feeling ko talaga kaya natin manalo ng Miss Universe. Sa totoo lang, ngayong taon na to. Pero syempre, hindi pa naman natin pwedeng panghawakan yan kasi marami pang pwedeng maganap. At doon muna tayo siguro sa proseso na hintayin muna natin kung ano ang magiging eksena at preparasyon para kay Bea Milan Windorski. So, I hope na sana magawa talaga nila to ng bonggang-bongga. Diba? So, para panalo talaga. Sabing ganon, ay naku, looking forward na daw sila sa magiging Miss Universe ngayong taon na to, di ba? Bigla kayo na-excite. Paano naman kasi, alam ninyo na kaya mag-penetrate ng ating winner. Oo, dati parang sinasabi nyo, ayaw ko na ng Miss Universe. So, ayun. So, gumawa sila ng ika-excite ninyo. So, sabing ganon, sana daw wag daw mapaglaruan si Bea Milan Windorski. Alam nyo, iwasan ninyo mag-isip ng mga ganyan. So, just think positive. And then, maging positibo lang tayo ang pananaw natin para sa organization at saka syempre sa pambato natin. Kumbaga, wag kayong mag-isip ng kahit ano
just go to the flow and let's see the end of the story of Bea Milan Windorsky journey, di ba? So yun, ganon. May mga ganon. Hindi, hintayin natin yung proseso, tapos hintayin natin yung competition, at doon malalaman. So ang maganda lang dito ay nakaka-excite kasi Bea Milan Windorsky from the Philippines. Charot! So, yun kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support at saka sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!